One TV special report. Kung ano siguro ang gikuan din is the definition. Si peddler, kung ato silang i-consider nga peddler, ambulant vendors, ani sa syudad. Pero kung ato sila, mag-display sila ang mga baligya during an activity along the barangay court or barangay hall, service fee ang ngalan ana, dili peddlers or dili mga ambulant vendors. I think that's already clear. So makakolekta na gihapon. Thank you very much, Mr. Okay. Clarified na, clarified. Yeah, kato before I pugay itong ingon ni Sir Ejil, kita ko Sir Ejil, katong ma-apply ba og kaso sa barangay na i-complain, magbayad og fee, pwede. Pero kanang certificate of action, di na mo mag-charge. Una, kaya pa sa DLG na yung mga barangay nag-charge og fee sa pag-apply, complaint, fees, complaint. Pag isog certificate of action, naapoy fees, ayaw na lang certificate of action, bawal na. Bawal na fees sa certificate of action. Okay? Nakuha, okay, proceed, mamuano. Si Ejel, yes. You want to manifest? Thank you so much, Mr. Chair. Kadang gamay lang dugang kasayuran para sa atong mga barangay officials. Kaning fees nga atong gibutang diri karon, atong iklaro ni these are regulatory fees. Okay? Kung dili ta mag-regulate ani nila para like peddlers, pwede sila magtapok sa atong barangay, magsigig kada adlaw ang oras, alas 4 naa na magsugod nagsiyagit anang og di mo palit mo uli nako. Mga inana, no? Regulatory gani, kaya atong ma-regulate di sila. When maato di sila makolektahan or ato di sila ma-chargean, na certain provisions nga, policies nga atong i-come up on the giving of pagpangayog nila og permit or kanang, permit, no? Kanang, kanang ilang, dili na siya business permit, but kanang pagsulod nila, pag-sell nila, no? Kaya dili pwede nga, hala, sige, sulod mo tanan. Sa kabasketbulan kay walay maini kay libre sulod mo tanan, and the repair and maintenance that you are trying to say siguro maybe sa paggamit sa dalan, maintenance of peace and order kay kana sila natural naamag yung mga bipats nga inyong pabantayon pud ana nila kay kung simbakon sa mahitabo nila katungdanan niya pud aninyo barangay officials or barangay kay naa sa inyong lugar, no? So inana just like ako mabalik ako, Mr. Chair, katong atong billboard, it's a regulatory fee. Dili pwede nga, dili nato sila i-regulate. Kaya bisag asar hindi sila mubutang. And this entails lives and properties nga ma-damage. No? Munang sa atong pag-regulate, natay mga policies to make and some teams to make, kamoy mo assess, maoy mo inspect, aron dito sila i-settle or dito sila ibutang. Like mga peddlers, no? Nga atong i-regulate, dili ka pwede mo sulod sa arestan. Dili ka pwede mo sulod sa kay lahi na po na homeowners association naa sila ka og galingong balaod. Di ba? Kay kung manulod ni sila tanan kay di nato i-regulate, wala gasulod ang uban gani. Kung alas 6 ako sigog ka mata kay di daw sa akong tungod magsigig-singgit. No? So ato ni silang ipalukat og sa fee or something para ma-regulate din nato o tagaan mo ani. Mubayad mo ani kay as balos kay kaning inyong agi-agian mag-maintain man pud me. Nothing is free for now, di ba? Simbakog na mahitabo niyo mo dagan ra mo sa amo. Mo na ibot pasabot diri. Aron malikayan nato ang proliferation ani mga peddlers nga bisag asa na lang, and you will give certain guidelines or policies nga once mubayad mo mauni atong balaod diri ra ang inyong boundary alas 8 mo magsugot taman alas 5 ra kay it's already a nuisance, no? Wabot ditong ako kung may kad lamay pa kay katulog lamay pa kay itan day dayon. Thank you, Mr. Chair. Okay. Mura naklaro na. Honorable sa akin, yan, bro. Okay, thank you, Honorable Chair. In relation sa gisulti ni DILG, common kayo sa barangay karon, no? Yes, very nuisance, disturbo, kinanamligag isda,
na alas 5 pag wara-wara na. So, buto masabot ani Honorable Chair nga appeal ni sila sa peddlers nga pwede kolektahan sa barangay in order to regulate the nuisance, the loudness of voice nga ilang record sa ilang gamitan na nila, megaphones. So, grabe ka nistorbo, ilim na sa mga estudyante, no? So, can we clarify this, Honorable Chair? Can the barangay charge regarding this kind of peddlers? Thank you, Honorable Chair. Thank you. Sa may manifest ni Mamuano ngayon ha, kaya ambulant vendors nga mamaligya, gigulit sa city na permit. Punahan mga ambulant vendors nga di ma-regulate. Kaya yung mga nga maligya isda, muagi sa atong subdivision, musigit-sigit na megapon nga baligya og kanang anagon. Oh, sa tawa na sweet corn. Oh, sa ismuntag. Di na wa na ma-regulate sa city. Supposed to be nanay payment sa city. Pero wala. So ang barangay, you are duty bound to regulate these peddlers. Kaya nag-istorbo din sa barangay. Murag nuisance ba? Matong pa ni Honorable sa akin. Kasi sa buntag, kadlawan pa, mamaligyan na, sigit na. So, you have to regulate this. Unang musas mo, fish, nga ginagmay lang kay gamay kaya hindi ko sa butaon. Pero para ma-regulate sa barangay, musas mo fish to regulate na hindi po sila magpalabi sa ilang gibate. No? So, Mamuano, are you amenable with that? Your submission, please, your response. Yes, Mr. Chair, thank you. So, again, under the revised Omnibus Revenue Code of Ozamis City, the city regulates the peddlers and the ambulant vendors. So, what the barangay is obliged to do is, if we find these peddlers roaming around our barangays, we have to remind them to secure peddling permits from the city. Kay para po nato ma-regulate atong peddlers nga makakuha po sila og health certificate, especially health cards, especially kay food ang ilahang ginasuroy. So, barangay, ang katong gi-mention nato nga service fees, i-emphasize lang nato, if there are ambulant vendors nga mag-sell sa inyuhang barangay, ang atong ma-charge, ang barangay maka-charge og service fee for the space they use within the barangay. Kay naaman kinahanglan maintenance and repairs. Katong gi-mention po ni Sir Ejel kanina nga naay mga bipat magbantay. Muna siya ang service nga ilahang gibayaran sa barangay. But kanang ilahang pagpamaligya, that is with the city sa business permit. Or katong ambulant vendors nga naa sila special permit. So, Okay. I hope that is clear. Thank you, Mr. Oh, Chair. Sir Ejel Bidla, can you respond to that? Thank you, Mr. Chair, and thank you, Ma'am Muano, no? Naana na tay ordinance sa city about peddling, no? Kani mga maligay. So, it's true nga ato silang i-remind, but you still can, okay? Sa gingon ni makapangayong mo og service fee, no? And please, para ma-regulate gid ang ilang pagpamaligya sa unsay oras o kun kanang loudness sa ilang gamiton nga pagpamaligya, make an ordinance. I would encourage barangays maghimo mo ordinance about ana kay kami pastilang paita kami magkaproblema. Though it is advantage sa mga residents kay service ang isda gihatod sa imong tungod, di ba? Pero sobraan ra pud ka kusog, no? No napay sana all og di mo muuli. Bye-bye. O di mo palit, bye-bye. Kasusay makatawanan, naka-remind gani ko, Mr. Chair, nga, magpa-contest ka kuha ng mga inani. Anyway, that's not the story. But inani, encourage ako mo para ma-regulate ni sila sa ilang, bahalag walay, abutangan na nitong penalty, dito na ang penalty. Di mo charge, but pwede ta mag-penalty. Kung mulapas sila or musayo sila sa oras, makita na to, penalize sila. Mulapas po sila sa oras, penalize sila. Sa area kung asa silang nga pwede mo ato, tagaan na to og
designated area, then kung mulapas, penalize. So inana, so i-fine baka nato, no? And the loudness, no? Kung may mo isara kabalikan, nana. Okay? Thank you, Mr. Chair. Okay. Oh. Kapitan Recamadas, you have the floor. You're raising your hands. Can I give microphone to Cap Recamadas? After Cap, we have Honorable Romero. May hapon sa tanan, no? Sa 50th barangay, no? Diha gud ang daghang fiddlers. Naglabad na akong ulo, nasamot ko katigulang. Kay ang mga fiddlers diha, sila magbuot. Kung asa sila mamaligya. Diha pa jud i-park nila ang ilang baligya sa no parking. Ha? Gibalik-balikan na gyud nako na. Muhawa sila kadyon, alang-alang pod na ako kada adlaw ko mamadlong. Di naman yun na to kay daghaman tang trabaho sa barangay. Balik na po ko, mga 2 ka adlaw, naalang gihapon. Naapoy fruit stand diha dapit sa may simbahan na diha gyud mismo sa parking area, mamaligya. Gibadlong na nako na siya, di lang gihapon, unsaon man nako na. Kay ang uban, labi na maligya o pandisal, hat pandisal, nagreklamo na ang mga bakery na wala na sila ihalin. Kay sayo pa sa buntag, alas 4, naan na sila dito sa no parking. Sige na kung istorya nila, ana, bawalan diha do. Motor man na inyong kuan, ituyok lang na sa balay-balay, mahalinan lagi mo ana. Dili lang diha sa dili, kanang bawal. Hantod karon mo lang yapon. Asa mga quick-quick, daghang kayo diya mamaligya. Okay, laban Cap. na mo ulo. Okay, Sa thank mo you. pagsulbad, ana. Okay, thank you, Cap. Thank you kayo. Before Honorable Romero, can DBP law respond to that? Unsa atong buhaton ni Ani? Ang inquiry ni punong barangay Recamadas. Unsa itong buhaton ani nga? Bisa asa mamaligya niya, badlongon, Bulacau, balik pa diyon. Pipilo, mamuano, you can respond. Yes, so we have also made observations na nagkadaghan gyud ang mga food carts and mobile carts, not just in 50th barangay but also in other barangays. Yes. 50th barangay gyud kang kayo. Yes, mukaon pagalita usahay ma'am no. Pero ang gitry na to ron og gipangitaan na to og pamaagi nga maka tabang gyapon ta sa local economy but at the same time not compromising regulation. We are in the talks with CPDO, City Engineer, CTMS as to the areas kung asa sila pwede makabaligya. And those prohibited areas, especially katong mga no parking areas, kining mga one-way, nga the CTMS also suggested nga dili pwede na ay mga food carts diri kay maka-add to traffic. So, muna siya among one of our priorities pa kining mga food carts to regulate CAP, and kung pwede mangayo lang mi og tabang sa inyo ha to list down those food carts or picturean baka nato sila just so naatay data kung pila ka buok ang mga food carts nga nag-exist currently nga wala pa yung business permit. Kana lang sa among Naami mga pangayo. pictures na mga di gyud gahi gyud silang ulo. Sige, Cap. Ala, Cap. Na-listing imong barangay, maghimo listing, isubmit sa PPLO para ma-repair sa concern nga personnel nga mo take care of that. Okay? Now we'll hear Honorable Romero. You have the floor. Mr. Chair, my question to the AOG, Sir Angel. Sir, og mga permit ang atong ambulant vendors, Mr. Chair, pwede nato i-regulate sa barangay, di ba? Ato i-regulate, i-require nato sila before sila nato releasean og permit. Ang ilang weighing materials nila kay kasagara magud naka 3 times ko naka kuan
sir, sa among barangay nga naamid timbangan yun mismo. Then karon naabot sila ilang timbangan. Karon among timbang yun, 3/4 gyud, 3/4 kasagara, 3/4 karon. One time pag hunong niya, dala pa yung timbangan dito na mo patimbang yun sa among timbangan. Karon 3/4 naman yun. Karon o dito siya munong sa mo, murag iyaming gikuan ba kaning gi-exempted nga. Sige sir, naman may timbangan kanin yung timbang. So anya gi-calibrate ang iyahang timbangan. So atong i-require po na siya kay murag ilan mo na sa mga tao po. Can you respond to that, Sir Angel? Good afternoon, Consel. Actually, as we all know, naanay ordinance ang atong city on peddling, no? Mangulikta sila og permit sa mga peddlers. It should be that naa sila'y policies, no? Or any system baka para ma-regulate ni mga inani, no? Calibration of weighing scales, no? Ila man ni. Actually naapod sila'y joint inspection team kibali gani nga mo ay in charge nga mo kuan aning mga sakto ba ning calibration ni kay ipakalibrate ba na sa city treasurer's office na sila'y calibration na I don't know naabot na ba pod ana ang calibration na machine ay pag-calibrate ana kay tinuod na ako appeal ko na ko ana na biktima. So tungod kay naa na sila'y peddling or kana sa ordinance about peddlers, I hope nga naapod sila certain provisions or policies or guidelines para ma-regulate ning mga inana nga scam, no? Siguro ma-appeal na tong na may kuan balaod sa business permit or permit sa mga peddlers, ma-appeal na po tong ilang ma-regulate na to sila pwede. So this is true to all, no? Kay dili ra man ning peddlers kada rang namaligyag isda, naapoy na maligyag karne, naapoy daghan na maligyag utan, gasuroy-suroy, and I don't know og na sila business permit or peddlers permit sa city. So ang role siguro sa barangay is to check whether or not naani sila permit. Once musulod sila sa inyong AOR or Area of Responsibility, naaba mo'y permit. So kung naay permit, automatic niagi na sila o ni-underwent na sila og assessment, validation sa ilang mga equipment na gidala, and they were also informed about the regulations nga kano sa sila taman or asa sila taman. No, I hope nga embodied na sa ordinance nga gihimo sa city on issuance of peddlers permit. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Sir Angel. So, Excuse me, Mr. Chair. In addition lang po, Ma'am P. Sir Angel. In addition lang po kang Sir Angel. Daghan man kong mga ambulant vendors nga wala kanang gabi ra gyud na sila mo gawas o dayon dili biya mi ka kuan ana nila, dili na mi ka monitor nila. So ang barangay ra gyud magpatabang ra gyud mi sa barangay na bitaw may mga bipat nga 24/7 man siguro na sila diha. Magpatabang na lang gyud pud mi nila o monitor ana dayon kung unsay gikinahanglan o report lang gyud pod kay wala o dili na gyud mi ka monitor kamo na lang gyud. So kana ilang mga weighing scale mga ingon ana dapat calibrated kanang sealed gyud na sa amo dayon dili man gyud mi ka monitor. So kamo na lang gyud ang among pangayuag tabang ana nga mo report din sa amo ako kinsa nang mga owners ana bitaw kay di man na mo malocate kamo ra man gyud pod ang nakaibalog nakaila ana nila. So maura pud na among addition. Thank you, ma'am. So, in sum, mga punong barangays, mga barangay officials, part nila sa inyong responsibilidad to regulate this matter in your barangay. Kay mukos-inisan sa inyong mga residents sa barangay. Di matog regulate sa itong bipilo, sa itong citizen's office. Kay matupan ni Ma'am Fee, ang uban, gabiin na magula. Unsa lang makibalo. So ang barangay, mo ilabaw na sayod, kay sila mahintungdan, sa ilang barangay man, mamaligya. So the barangay could regulate, naamoy mga bipats, you should be courageous enough to inquire from these ambulant vendors kung nabas lang permit from the city to the PPLO. Kung wala, I hope you have the courage nga i-stop na mga activity nga although is a livelihood, panginabuhi,
may kutang bandlong kay gagmay negosyo, ilitan pa, ana ba, na istorya na. So, pabadlongon niyo, kay atom na gigilit sa city. Kay kung di na magigilit, samok na may tabo, wala na order sa syudad. So, I hope the barangays understand nga angay ni regulate, labi na di na mag-regulate sa atong city. No? So, Kapitan sa Gimat, you have the floor, Mami. Good afternoon, Mr. Chair. Ag sa tanan. Clarification lang po ni mo lang, attorney. Bahin aning kuan ba, fiddler. So, kaning bitaw magsuroy-suroy yung isda. Sa gara man gud mabot sa mga isda gatanggog. Ang uban po, klarin. Ahaman na mo sila, palo ka tunog permit. So, sa amin is good. Yes. Kay, ani naman sila dahil balik. Klarin na po. So, Ozamis good sila. Okay. So balik ka sa pag-clari kay aron man gud kuan ba? Kay basin mingon sa nagkuha na sila sa tanggog. So kad upalit kuan ma'am. Tanggog din na sila mosulod og Ozamis. Oh, okay. Sige. Kung nag-hold kung nanegosyo sa Samis, mulukat na sa Samis. Kung tanggop na. Kung muso sa Samis, malukat na sa Samis. Kaya they have to be regulated. Okay? So, ano query? Kung wala na, we proceed to next item o ano? Thank you, Mr. Chair. Next item, we have Section 10, Other Service Fees, where the barangay can collect reasonable fee for the use of barangay-owned properties for the maintenance and repairs. So what we would like to clarify lang, not on the rates, but more on the usage of, for example, kaning letter A, use of basketball courts, 50 pesos per day or hour. Multi-purpose buildings, 1.5 per day or hour. Napagyoy others to be negotiated. Kana nga mga provisions, no? Medyo makulban, taana. So, thank you, ma'am. Kini mga fees niyan eh. Of course, we respect the barangay to charge fees inyong property. Pero nang wala lang kalibog ba? Di lang malibog ang mga magamit o mobile na fees. Bitan, sa basketball court, 500 per day. Nga naman delay per hour kay usahan dola di mo humak sa kadlaw. So per hour ninyo para way kalibog. 2 hours na mga man. So na may i-charge nga corresponding fees. Compared to may kalibog kay may 30 minutes namin ang nagdula na per day ang charge. So, yan na ba niya? Sa inyong mga tables, chairs, renta, inyo na lang discussion kay you can assess sa barangay sa inyong gasto sa mga chairs, mga tables, kung pila inyong i-charge. Pero ato lang advice, ay na po ng unreasonable na fees, no? It must be fair and just. Di lang po excessive. Isa po lang yung lapis. So, the City Council gives a wide latitude on that nga maka-maintain mo amount sa fees nyo sa barangay, sa covered court, sa inyong mga tables, chairs, gamit, upan pa nga property sa barangay. We give you the discretion, pero ayaw halaw, pero na, nga dili malibog ang mga bayad. Para klaro yun, tanan. Naputi ako rin naman nga sa Villa Consuelo, si Kapitan, nasa lang po yung package pagkamit sa ilang pangsonol, nasa pangsonol, so inyo na lang discussion. No? As long as is guided by the general regulation nga, dili excessive, dili unreasonable, fair, unjust, dili unreasonable. Kanara ang guidance. So, Mamano, can you give further remarks on that matter?
Again, so dapat klaro lang kung per hour ba atong gusto, per day ba atong gusto, ato lang yung i-fix. Per hour lang kay di maabot sa adlaw ng mga dulagon. Per hour. So you have to amend your ordinance. Per hour baka ha, or kung per day, naana na sa wisdom sa barangay offices kung unsaon kay. Per hour, every faction thereof, madulas na less than 2 hours, so consider 2 hours per hour and every faction thereof, no? Para makalaro yung ordinance. O opposition, I have read few of the ordinances. Most of them are uniform. Most of them also are I appreciate uban kay especially si Carmen Annex, magpa-charge siya 50 pesos per hour kung gabi. Pero kung buntag magdula, free siya. So kung per hour niya, kung buntag, dapat dilita ka mo matagagamit og electricity kay ang ato bang basketballan para ba ginadulaan sa atong mga kabatanunan din. Kung natay panghatag nga pangolekta nga 50, walag nag-restrain ta makadula sila kay wa sila ibayad sa 50. So probably ang kanang 50 when naay electricity nga katong gipropose sa Carmen Annex nga gwapo to ilaha nga di sila magpabayad kung daytime. Nighttime ra sila magpa-charge of 50 per hour. Yes, thank you, Longsiso. So we leave ito the barangay. Ikaw mo dapat nasayod kung mag-charge mo amount usually sa gabi naigamit kuryente suga, no? Kung adlawan inyo na diskusyon kay basta ko po na yung mga magdudula kung mag-charge mo dako di na butaran nyo po sa eleksyon. So it's up to you to exercise your discretion sa inyong barangay fees sa paggamit sa inyong covered court, basketball court, o sa uban yung barangay properties. Exercise your discretion in charging fees to your barangay residents. Kaya kamar ka po maproblema kung unreasonable yung fees. Kung reklamo ng mga tao. And I say that some barangays only charge fees for basketball court kung gabi kaya naisuga nga, gamit kurente nga, mayroon nun. Okay? Klaro na? Sir Angel Vidra, further remarks? Thank you, Mr. Chair. Additional lang, no? There are barangays, dili kay specific ang inyong provision on the use or paggamit sa multipurpose chairs and tables. The question is, what if for official use? Di ba? Wala nyo yung gambil. What if kamo mo gamit? Naamoy barangay assembly, kamo ba mo bayad? See? That's why ibutang ninyo. If for official use, wala bayad. Nakimutag bayad para kuan mo siya para repair and maintenance to. So i-appeal na ninyo, i-specify yun. Kay mo ingon ang inyong constituents, kamo lagi nagbayad mo. No? Lain kayo. So ato idugang na ha. Nga provision diha siguro nga for official use libre o dili wa may libre yun, no? Dili mo charge. Okay, thank you, Mr. Chair. Meaning in addition sa Angel nga remarks, kung British kapitan mugamit sa mga church sa barangay is no longer official use. Ipis na sa mabayad ang kapitan kay maula po ta mo reklamo ang mga tao. So, okay. Cap Gomez, you have the floor. Kuan lang po na sa side sa i-share po na sa Maningkol. Ginimbahin sa mga properties nga kinahanglan yung magpista. Pero kami, sa side sa buwang sa Maningkol, ang kinigyo among mga likuranan, lamisa, basta kay karang gamiton sa Slabianing patay, birthday, ni mga okasyon bitaw, pwede na mo. O diyo may kapa karon nga namay ordinansa nga waro magkakwarta mi sa maong barangay. At sa mo lang yun sa Maningkol, ang among mga share kani mga lingkuranan basta patay birthday hangyo free na siya. Dayon na kani pong sa kuan basketball court ang amo adyong kuan kada per hour 50 kaya suga man guna. Parehami sa annex 50 per hour ang amo ang rental sa
suga sa gabi sa basketball court. Pero sa mga ubang mga property, lamisa, mga pre na siya, basta narapod sa jurisdiction sa maningkol. Pero mga private, nga mo hangyo, pwede na may natin na po na nga magpa-rent for na o mga private yun nga kwan, mga mo hulam, kana mga private ba nga agency, kana mga lain mga happy church, so example sa barangay nga na hangyo, akap, pinanglamig kwan, magpa-rent pa pero bahin sa aning problema sa patay ni birthday, pray me. Mora pa na. O sige ka, okay na ka. Iklaro lang sa inyong ordinansa. I-appeal naman sa ordinansa mo. Inyo man ang property, the barangay has bring council decision to charge or not. Kaya inyo man ang property. Okay, Mr. Chair. Di lang i-discriminate. Yun po mga iyon mo, official use only, mo gamit nga private, bubayad, na kung gamit ang barangay official for private, di na mabayad kay part mo sa barangay council is another story. So kamo na ibala na kay inyo na sige, Mr. Chair. Thank you kayo, thank you. Okay. Next item, ano? Second to the last item of the discussion, Section 11, time of payment. Taxes on stores or retailers shall be paid within first 10 days of January or within the first 10 days of the first month of each subsequent quarter as the case may be. Fees and charges on public utility vehicles and peddlers or vendors shall be paid per day. The Sangguniang concerned may, for a justifiable reason or cause, extend the time for payment of such taxes and annual fees without surcharge or penalties, but only for a period not exceeding 1 month. We think that this is related to Section 11 is intertwined with Section 3 as to the provision of taxes on stores and or retailers, where the Local Government Code of 1991 provides for the taxes on stores or retailers with a gross sale or receipts of the preceding calendar year of 50,000 pesos or less shall pay the barangay treasurer the corresponding taxes thereon in the amount not exceeding 1% on such gross sales or receipts. The sworn statement or declaration of sales of the owners, operators, or proprietors thereof shall be used as basis for taxation. So, ang kini siya nga provision sa, kay this is talking about business tax. Nga katong mga establishments nga naay gross sales of 50,000 and below. May we know if naamoy history of collection aning nga mga taxes?